Welcome to this new episode of The Negosyo University. Mga kanegosyo, kasama pa rin natin ang pinakabagong host ng Negosyo University, Mr. Paulo Lapid. Hello! Ano bang topic natin for today? Mga kanegosyo, ang topic natin for today is about risk management. Kasi sa pagdinegosyo, talagang marami tayong ma-encounter ng mga risk, hazards, diba? Damages, na kapag ito ay na-encounter natin, merong negative na impact ito sa kabuuan ng ating negosyo. Tama. Kaya importante sa isang negosyo o isang kumpanya na na-anticipate na natin yung mga possible problems na ma-encounter natin sa panahon na tayo ay nagnenegosyo. Para mapaghandaan natin ito. So stay with us dito lang sa Negosyo University. Welcome to today's lesson. Business risk management involves finding and addressing potential problems that could harm a company's success. This process starts with identifying risk, such as financial issues, legal troubles, or natural disasters. Next, it involves assessing how likely these risks are and what kind of damage they could cause. If risks are not managed properly, they can lead to serious consequences like financial losses, legal disputes, or even the failure of the business. Effective risk management helps companies protect their assets, prevent major setbacks, and stay on track to achieve their long-term goals despite uncertainties. Hello mga kanegosyo! Ang ating episode for today is about risk management. Yan. Pag sinabing risk, Paolo, ito ay yung sitwasyon o kaya yung pangyayari na kapag dumating sa ating kumpanya ay mayroong itong negative impact. So there are different types of business risk at ang isa po dyan ay compliance risk. Ang ibig sabihin po ng compliance risk, ito ay yung risk na nag-o-occur kapag ang ating negosyo ay hindi nakasunod sa batas o kaya sa rules and regulations ng gobyerno o kaya meron silang hindi na i-comply na internal standards. So ang ibig sabihin mga kanegosyo, meron itong negative na impact sa ating reputasyon at sa ating finance. Yan, finance kasi na-penalty na nga tayo, na-penalize na tayo eh. Tapos nawalan pa tayo ng customers na magpapasok pa sa atin ng mga benta. Mahalaga ang reputasyon sa isang kumpanya. Kaya nakakalungkot kapag may mga nababalitaan tayo na damage ang kanilang reputation sa kanilang brand o company dahil sa hindi nakasunod o maaaring hindi nakapag-comply sa certain rules sa ating government. Kaya kailangan kasama yan sa ating risk management. Correct. Kaya ang ating sunod naman na risk ay ang legal risk. Ayan. Ang legal risk na sinasabi, ito ay specific type ng compliance risk. No, ito ay nag-o-occur sa ating kumpanya, sa ating negosyo kapag again hindi tayo nakasunod sa rules and regulations ng gobyerno about sa mga companies. So halimbawa niyan, meron kasi siyang types ng ng legal risk. So under legal risk, ano-ano ba 'yon? Ayan, so under legal risk, meron tayong contractual risk. Yan. Ang contractual risk, halimbawa nag-joint venture tayo, di ba? Ang usapan natin 60-40. 60% sa'yo, 40% sa akin ng kikitain. Yan. Medyo parang hindi ako, habang tumatagal, parang nabibreach ko na yung contract, no? Kasi parang hindi ko maibigay sa'yo yung obligasyon, yung ating pinag-usapan. So that is legal risk. That is contractual risk. At ang pangalawa naman dyan ay dispute risk. Ito naman halimbawa nito, yung hindi pagkakaintindihan ng mga empleyado at ng employer. Risk iyon. At ang pangatlo naman ay regulatory risk. Ibig sabihin nito, ito yung risk na bawiin ng gobyerno ang ating license to operate. Yan. Ibig sabihin lang nito, kung wala kang lisensya na mag-operate, ibig sabihin, magsasara ka. Ayan. So, yun yung isa sa risk. Kaya kapag po nagkaroon ng legal risk sa ating negosyo, katulad nung kanina na compliance risk na penalty lang, dito maaaring ma-involve ang kaso, no? At madi-risk din ang ating reputasyon. Yan. May negative impact ito sa ating reputation. Ayun. Ang isa sa pwede nating mai-example dito
halimbawa lang naman ang isang factory ay hindi nakapag-comply sa pollution or hazardous waste, maaring ito ay ma-penalize pa at yun nga yung binabanggit mo kanina ay ma-stop operations. Next natin is strategic risk and reputational risk. Like in any other business, for example, franchising business, Ira and mga kanegosyo, bilang franchisor, ikaw yung magbibigay ng direction and kung paano mo ikakaskade sa mga business partners mo. And I can say na mahirap ito when it comes to decision making kasi it involves money, legal matters. Kapag nagkamali ka ng isang decision, it will boils down sa lahat yan dahil magkakakonect sa like yung na-mention ko earlier sa reputation. Kaya kailangan i-secure natin ito. Correct. Lalo na ngayon, di ba, sa social media, sobrang bilis ng lahat ng nangyayari. I agree. Gusto mong gumanda ang iyong reputation, sobrang bilis lang din. Sobra din bilis makasira ng reputasyon. Ayan. Kaya naman, pupunta na tayo sa last natin na types of risk. Ito po yung operational risk. No, ang operational risk, ito naman po ay nag-o-occur sa ating negosyo, no, sa day-to-day operation natin. So, ang negative impact nito ay nakakabawas ito ng kita. Paano? Bakit? Kasi ang isa po sa type ng operational risk ay employee error. Yan. So, nagkamali ang empleyado. Ayan. Ano pa? Damage to assets. Nilindol, binaha, nasira ang ating mga gamit sa office, nabasa ang ating records. Yan. Yan ay operational risk. Meron pa nga dyan, Pao, na idadagdag natin, no? Ito naman yung external fraud. Ayan, kasi ito napapanahon nito, no? Ibig sabihin, ito yung halimbawa na lang nito, yung mga customers natin, diba? External sila sa labas sila ng ating kumpanya. Mga customers natin, lalo na ngayon, di ba, nagsisend ng payment via digital wallet. Paano kung nag-send sila ng fabricated na proof of payment? At nangyayari yan talaga. At nangyayari to. Tapos kiniklaim pa nila na legit to. Ayan, talagang pinapanindigan nila. So, risk yon sa ating part. O halimbawa, supplier. Supplier natin, sabi ng supplier, umorder tayo ng ayos, nagbayad tayo ng ayos, pero pagdating ng mga products na in-order natin, substandard. Kung hindi natin bilangin, kulang-kulang, di ba? Ibinil na sa atin, ibibil ulit sa atin, di ba? Yan, wala akong pinagdadaanan, wala rin na. Pero yon ay mga risk at yon ang isang example ng operational risk. Ngayon, naalam na po natin ang iba't ibang risk sa ating negosyo, ay ngayon maaari na tayong gumawa ng risk management plan. Paano iyan? Ito ang mga step by step kung paano gumawa ng risk management plan na tailored fit sa inyong negosyo. And number 1 ay identify natin yung risk. No? Maaaring halimbawa ang ating lugar bahain. So ang risk natin, baha. Yan. O halimbawa ang ating produkto o negosyo ay pagkain. No? So ang ating risk dyan ay baka mapanis, yung food poison. So, na-identify na natin ang ating risk. Ang pangalawa naman, i-assess po natin ito. Gaano kaya siya kaposible na mangyayari? No? Kaposible na mangyayari kaagad. At dito natin ipaprioritize. Ipaprioritize natin siya sa paggawa ng ating plano, depende doon sa resulta ng ating assessment. Ayan. So, meron na tayo, na-identify na natin yung risk, na-assess na natin. Ang pangatlo, mag-assign na tayo ng tao na magiging responsible doon. Okay? So, i-identify natin, pag nangyari itong baha, pag nangyari itong nakawala ang ating pinakaiingatang trade secret recipe, ano ang gagawin natin? Okay, ito ang gagawin. Sino ang responsable dito? Ayan. So, ibig sabihin, meron na tayong clear direction, correct? Meron na tayong clear direction na susundan, no? At ito yung pinakamabilis at pinaka-simpleng paraan para sa fast recovery. At ang isa pa dyan ang tinatawag nating contingency plan. For any other businesses, like kahit maliit man ito o malaki, kailangan meron tayong tinatawag na contingency plan. Ano ba ito mga kanegosyo? Ang contingency plan, ito yung sa pinakamabilis na explanation, ito yung backup plan or plan B. So, for example, sa manufacturing na meron ang isang company,
In the event na yung isang certain ingredient ay hindi available, anong gagawin? Kasi it may cause na huminto ang operations dahil sa kakulangan ng isang ingredient na yon. So, kailangan meron tayong tinatawag na backup plan. Communicate the plan and train your staff. It is important na in every organization, everything is communicated. Everything is defined. Dapat clear, dapat malinaw. Na once na yung pinaka-head ng isang company nagbigay na ng instruction, mas mabilis na ito na makakarating dun sa ating mga members. And for our final step, monitor for new risk. Maaring wala tayong challenge sa nakaraan for our operations and then suddenly biglang may magpa-pop up na mga hindi natin inaasahan na mga challenges. Kaya kailangan nating gumawa ng effective and realistic na mga strategies. Ayan mga kanegosyo, ang ating lesson for today. Talking points. Types of business risks. Compliance risk, legal risk, strategic risk, reputational risk, operational risk, human risk, and security risk. Analyze the risks and rewards of your choices. You can quantify the potential risks of a business choice and compare them to potential rewards to help you mitigate risks and maximize rewards. Siyempre, hindi mawawala ang inyong homework. Yes, at ito ang ating tanong. Enumerate 3 ways to minimize risks on your business. I'm sure, mga kanegosyo, kayang-kaya ninyong sagutin ang ating homework for today. Kaya sa ating ginawang discussion for today, I hope may natutuhan ang ating mga viewers. And if you have questions, lalo na pagdating sa negosyo, just email us sa negosyouniversity@gmail.com at sisikapin po namin na masagot ang inyong mga questions. Yes, and again, iniimbitahan po namin kayo mga kanegosyo na manood at mag-participate sa ating pinakabagong segment with Mr. Paulo Lapid, ang Negosyo Level Up. Madali lang mga kanegosyo. Magpadala kayo ng short video clip sa negosyouniversity@gmail.com ng inyong name, type of business, and location. And for your level up moment, whether sa family, personal, o sa pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang pagle-level up ninyo sa inyong business. Pero sino-sino kaya ang makakasama natin dito, Paulo? We are looking for ages 15 to 25 years old or young entrepreneurs. Yan mga kanegosyo, sana ay makasama namin kayo dito sa bagong segment na ito. At maraming salamat po muli sa pagsama sa isa na namang makabuluhang episode ng Negosyo University. Kaya walang a-absent at sama-sama tayong mag-aral at matutong magnegosyo dito sa Negosyo University Season 2.